Hello guys! So ngayon ay Sunday, pupunta ng city. Buti na lang merong time magpunta ng city dahil sobrang busy. Kaya gumawa na ako ng listahan para wala akong makalimutan. Medyo madami-dami na yun kasi may mga gamit din akong bibilihin kasi maglilipat na kami ng bahay. Kailangan ko na rin ng ibang stocks kasi nga kulang na din. Ang ganda ng araw ngayon, papakita ko sa inyo. Wala na masyadong snow. Tunaw na, like, tingnan mo to. Kita na yung daanan, yung wood. Hindi na nag-i-snow. Pero sabi nila, ang alam ko sama ang panahon bukas. So, ngayon, sobrang ganda ng panahon. For today's outfit, sinuot ko na. Habang nag-aantay tayo ng sundo, wala pa kasi sila. A few moments later. We just left watching. Train ba to, te? O train lang to ng mga products? I think so. Is it train product, right? Everything? Yeah. Like snacks. And finally, after 1 hour, nakarating na nga kami sa Saskatoon. Ang una naming stop ay ang Superstore. Compare dun sa una kong vlog, mas marami kang choices or pagpipilian dito kumpara dun sa store sa Watros. Ayan nga, para hindi tayo masyadong ma-overwhelm sa maraming bilihin, chinek ko yung listahan ko para kahit papaano yung pinaka kailangan ko talaga is mabili ko. So, si Superstore nga pala, nag-o-offer sila ng clothing, decorations, electronics, ethnic food, meat and seafood, personal care, and home care products. Ayan, at nag-start na nga akong mamili. Sinigurado ko na yung bibilihan ko na vegetable ay yung mga gulay na hindi agad nasisira like cabbage, broccoli, cucumber, eggplant. Tsaka meron din akong mga pang seasoning, powders, liquids, at iba-iba pa. So guys, dito sa Winners Canada, ang ino-offer nila is mostly clothing and decorations. Yan, may makikita kayong mga shoes dyan, department, makeup, and other self-care products. Dito sa Winners, majority of the product that they sell is brand name, and merchandise generally offered at prices like 20% to 60% less than the comparable product. So, kung gusto ninyong mamili and makasave, dito na lang kayo pumunta sa Winners kung taga Saskatoon kayo kasi maraming products dito na available at a very low cost. Ay, maganda ka kasi kahit na matagal.
around 2 p.m., pumunta muna kami sa isang opa. Hindi. Ano ba yun? Diyan, sa kainan. Actually, dahil mayroon kaming balak kumain sa isang Japanese restaurant, ang binili na lang namin ay pika-pika. So, bumili kami ng just fries and calamari para lang mapawi yung gutom namin. Kasi actually, hindi pa talaga kami nag-lunch. Yun no, sana may opa. Char! At dahil gusto nating masulit ang city dahil minsan lang pumunta dito, kahit na sobrang lamig at wala pa yung sasakyan, tara, punta tayo ng Dollarama. Oo nga pala guys, Dollarama Inc. is a Canadian dollar store retail chain. Not all stuff ay nasa Dollarama, pero by far this is the biggest and the most frequently visited discount dollar store in Canada. So kung kagaya kita nagtitipid, punta ka na dito. Siguro dahil kasi winter kaya ganito yung itsura ng Saskatoon City. Pero iba pa rin talaga kapag nasa Philippines ka. La, huy, nagdrama. So dahil super late na nga ng lunch namin, hinanap na namin ang Omori Kitchen Japanese Restaurant. So, habang kumakain ako, magkukwento ako ng experience ko kanina sa Superstore. Kasi kanina, di ba sobrang dami kong binili and madami din namang nabili yung nasa unahan ko. So, I wanna make sure na matapos muna siya bago ko ilagay yung mga stuff ko, yung mga iba kong products na binili. Eh, wala naman talagang space. So, sinigurado ko naging patient ako na mag-antay. And then yung nasa likod ko, inilagay niya na agad yung mga gamit niya. I don't know kung local ba siya ng Canadian, pero wala naman akong hate sa mga Canadian. Pero sobrang rude niya lang talaga kanina. Babae siya. And hindi siya makapag-antay. Alam mo yun, yung inilagay niya na lahat yung gamit na parang sinasabi niya pa na busy ako, na nagpo-phone ako. Eh, nag-phone lang naman ako that time kasi tinatawagan ko yung kasama ko kung nasaan ako para alam nila. Tapos, parang sinasabi niya na so busy kasi siya sa phone niya kaya hindi niya mailagay yung gamit. Alam mo yun ang maldita. Sobrang rude niya talaga and sobrang impatient niya. Ayoko sana siyang patulan pero napatulan ko din talaga siya. Pero very slight lang, hindi naman yung sobra-sobra. Sinabi ko lang sa kanya na sobra niyang impatient. And as if naman ketchup lang yung binili ko para magmadali siya. And as if naman kapag inilagay ko lahat ng stuff ko dun sa may tabi ng counter, mararang niya agad yun. Syempre hindi naman, 'di ba? Yun lang, I mean,
Kung meron namang talagang nauna sa inyo, you have to be patient. And kung nakita nyo na hindi niya pa nilalagay yung mga stuff niya doon sa may counter area, edi pwede mo namang kalabitin, diba? Pwede ka namang magsabi na, hey, ilagay mo na yung stuff mo kasi ikaw na yung next. Hindi yung magiging rude ka. Ang pangit lang ng ganong ugali. And first time ko ma-experience yun dito sa Superstore. As of now, by far wala naman akong na-experience sa restaurant na ganong karude. Na ayokong ma-experience yun kasi ayoko din pumatol, di ba? As much as possible, gusto natin magkaroon ng good relationship sa ibang sa mga foreign countries like ng kagaya ng ganitong Canada. Pero since hindi nga maiiwasan, mahirap din talaga kapag di ka pumatol kasi isipin nila, kayan-kayanan ka lang, diba? Pero yun lang. Nga pala dito sa kinain namin sa Omori Japanese Kitchen Restaurant, masasabi ko 9 out of 10. Taray, nag-review yan. And ayun na nga, it's already past 7 PM. Pauwi na ulit kami sa Manito Beach. Sana meron kayo nakuhang idea kahit papaano about Saskatoon City. Thank you sa mga nanood and sa patuloy na nagsusupport sa video ko. Please do subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell button. Thank you!